King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 717. Death Spirit Hell Array. Tumingin si Zhao Feng sa Death Guard na may panunuya sa kanyang mukha. Ang Emperor of Death ay may kabuuang 4 na Death Spirit Lord at 36 na Death Guard. Kung ito ay 2 o 3 taon na ang nakakaraan, ito ay isang bangungot para kay Zhao Feng. Noon, kahit ang pinakamababang ranggo na Death Guard ay mahirap para kay Zhao Feng. Hindi man lang siya makatakas mula sa isang maliit na Death Guard, ngunit ngayon, ang mga mata ng Death Guard na ito ay napuno ng takot at gulat habang ang impormasyon tungkol sa kanyang target ay lumitaw sa kanyang isipan. Wala sa 36 na Death Guard ang magiging katapat niya. Ang bilis niyang ipinakita ay naging walang magawa ang Death Guard na ito. Walang mga reinforcement sa malapit. Hindi ako makakaligtas. Napaka-experience ng Death Guard at hindi nawala ang kanyang kalmado. Demonic Batwing Shadows. Ang Death Guard ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinimulan niyang sunugin ang kanyang Troyuan at naging isang nagniningas na paniki na 12-12 metro ang lapad. Ang aura ng paniki ay magulo, at nagpadala ito ng tili ng enerhiya sa pag-iisip na maaaring sumingil sa kaluluwa. Higit pa rito, ang bilis ng paniki ay napakabilis. Kahit ang mga normal na kings ay hindi ito makakaiwas. Malamig na ngumisi si Zhao Feng at inabot ang kanyang kamay. Boom! Isang magnificent power ang lumitaw sa himpapawid at binalot ang paniki, na agad na pinababa ang bilis nito. Ito ang pagkakaiba ng mga making intent at doon sa mga wala. Isang malaking eskarlata na kuko ang bumaba mula sa kalangitan at hinawakan ang paniki. Wala man lang akong kakayahang lumaban. Nanginginig ang puso ng Death Guard. Pakiramdam niya ay parang ikinulong sa hangin ang kanyang kamalayan at katawan. Napagtanto niya na hindi lang swerte ang kayang pumatay ni Zhao Feng ng isang domain level king. Kung hindi ako makaligtas, kung gayon. Ang pagkabaliw na isinilang mula sa kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa mga mata ng Death Guard habang ang kanyang kaluluwa at Troyuan ay nagsimulang namamaga, tulad ng hangin na nagbobomba sa isang lobo. Hihihi, gusto mong sirain ang sarili mo. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng habang kumikinang ang kanyang kaliwang mata. Sa sumunod na sandali, isang malakas na pag-akyat ng eye intent ang ganap na nagyelo sa katawan ng Death Guard sa gitna ng hangin. Nawalan na ng kontrol ang Death Guard sa kanyang katawan, at hindi man lang siya makapag-isip. Hindi pa siya nakakita ng taong may ganoong kalakas na eye intent bukod sa Emperor of Death. Soul Search. Isang masamang pag-akyat ng soul power ang nagmula sa kaliwang mata ni Zhao Feng at pumasok sa kaluluwa ng Death Guard. Sa kasalukuyang kahusayan ni Zhao Feng sa Tao of Soul, naging madali para sa kanya ang paghahanap ng kaluluwa. Sa totoo lang, maaaring gumamit ng ilang mental energy technique o soul technique kahit na wala silang eye bloodline. Lalong lalakas ang kapangyarihan ng skill kung mayroong eye bloodline, habang bababa ang bilis ng paglabas at paggamit ng enerhiya. Makalipas ang 1 o 2 hininga, ikanaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at isang pag-agos ng Scarlet Destruction Wind Lightning ay naging abo ang katawan ng Death Guard. Ang kaluluwa at pisikal na katawan ng Death Guard ay parehong ganap na nawasak, hindi katulad noong nakaraang pagkakataon kung saan matagumpay na natalo ni Zhao Feng ang Death Guard, ngunit siya ay protektado ng Token of Death at hindi tunay na napatay. Kaya ganyan yan. Nakuha ni Zhao Feng ang ilang impormasyon mula sa kanyang soul search, kabilang ang kung paano nila siya nasubaybayan. Habang pinahina ni Zhao Feng ang death intent sa napakababang antas at nasanay na niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique, na tinatakpan ang aura ng kanyang kaluluwa, ang mga Death Guard at Death Spirit Lords ay nahirapang madama siya. Ito ay totoo lalo na pagkatapos niyang masipsip ang God Tribulation Lightning at mas pinahina ang death intent sa kanyang kaluluwa. Maliban kung sila ay napakalapit, malamang na hindi nila maramdaman si Zhao Feng. Ang tanging dahilan kung bakit nila mahanap si Zhao Feng sa pagkakataong ito ay dahil kay Emperor Muyon. Ang Void Space Eye Slash ni Zhao Feng ay umalis sa aura ng death intent sa katawan ni Muyon, at napagtanto ito ng Yin Yang Lord. Inalis ng Emperor of Death ang kaluluwa ni Emperor Muyon mula sa ilang mga island zone sa pamamagitan ng paggamit ng Gaze of Death. Natigilan si Zhao Feng.
Ang paggamit ng naturang ipinagbabawal na pamamaraan mula sa ilang mga island zone ay gugugol ng 12-dosenang kung hindi man daan-daang beses na mas maraming enerhiya. Higit pa rito, ang kanyang target ay ang kaluluwa ng isang emperor. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng Emperor of Death ay hindi pa rin nakakabawi. Bahagyang nadama ni Zhao Feng na maswerte. Kung si Emperor mo yun ay isang normal na pirata lamang, ang Emperor of Death ay hindi na kailangang magbayad ng malaking halaga kahit na ginamit niya ang Gaze of Death mula sa ilang mga island zone, at maaaring nakarating din siya kaagad pagkatapos. Siyempre, hindi kakailanganin ng mga normal na pirata kay Zhao Feng na gamitin ang Void Space Eye Slash. Skylock ang bow. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at inilibot ang paligid ng karagatan habang hawak niya ang busog. Weng! Ang mga mahiwagang ukit ay lumitaw sa madilim na pilak na busog, at sila ay tila nabubuhay. Hinayla ni Zhao Feng ang bowstring habang ang kanyang purple na buhok ay umihip sa hangin. Whoosh! Isang kapansin-pansing gininto ang palaso ang bumungad sa kalangitan. Sa sandaling iyon, ang kalawakan mismo ay tila natusok. Kasabay nito, ang katawan ng isang Death Guard ay nagyelo, at siya ay sumigaw. Isang matalim na aura na tila kayang tumagos sa anumang bagay ay nakalok sa kanyang kaluluwa, at maging ang kalapit na espasyo ay naging mabigat. Bam! Isang gintong arrow ang tila lumitaw sa kung saan at diretsyong bumaril sa kanyang katawan. Arg! Sigaw nitong Death Guard habang naging abo ang kanyang katawan sa harap ng Golden Arrow at Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang pagkamatay ng dalawang magkasunod na Death Guard ay halatang napataas ang atensyon ng iba pang Death Guard at ng tatlong Death Spirit Lord. Sakay ng barko ng kamatayan. Nahanap na niya ang aming mga landas. Ang tinig ng Yin Yang Lord ay solemna. Ayon sa kanilang plano, dapat muna nilang bantayan si Zhao Feng at hintayin ang pagdating ng Emperor of Death. Saka lamang ito magiging ganap na ligtas at perpekto. Ngunit natagpuan sila ni Zhao Feng ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Lahat ng Death Guard, makinig. Pumunta at salakayin ang Pursuit of Death. Isang umaalingaw-ngaw na boses ang tumunog sa pamamagitan ng Token of Death at kumalat sa walang limitasyong karagatan. Ilang hininga na lang mamaya. Atake. Ang dalawa pang Death Spirit Lords at ang Death Guards ay nakatanggap ng balita. Boom boom. Dalawang surge ng King Intent ang lumitaw sa himpapawid, at ang bilis ng Ghost Ship ay nagsimulang bumaba ng husto dahil sa pressure, na parang nasa putik. Kasabay nito, ang mga figure ng Death Guards ay sunod-sunod na lumipad at pinalibutan ang Ghost Ship. Ang bilis ng mas mataas na ranggo ng mga Death Guard ay malapit sa Kings, at ang tatlong Death Spirit Lord ay papalapit na rin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng, at agad siyang nagsalita sa pananahimik na tono. Little Kun yun, maliit na pas ang magnanakaw, Skeletal Division Leader. Kung mag-isa lang siya, tiyak na tatakas si Zhao Feng. Gaano man siya kalakas, hindi siya naging mayabang para hamanin ang tatlong Death Spirit Lord ng sabay-sabay, hindi pa banggitin ang pagdagdag ni Wen Luan, na may lakas na maihahambing sa isang hari, pati na rin ang isang grupo ng kalahating hakbang na King Death Guards. Gayunpaman, ngayon ay iba sa nakaraan. Si Zhao Feng ay wala nang nag-iisa. Mayroon siyang makapangyarihang alipin at alagang hayop. Skeletal Division Leader, iset up ang array. May hanay din ang Death Guard. Utos ni Zhao Feng. Nang matapos siyang magsalita, tinakpan ng makapal na usok ang lahat sa loob ng 10 milya, at maraming pares ng pula, nakakapangilabot na mga mata ang lumitaw. Ang pagkakaiba sa pagitan nito at ng hanay ng nakaraan ay mayroon ding kalahating transparent, madilim na pulang tanikala ng kidlat sa loob ng usok. Ang Ghost Corp's Cursed Array ay pinalakas sa Heaven's Legacy City. Maliit na pas ang magnanakaw. Bago niya natapos ang pag-uutos, lumitaw na ang maliit na pas ang magnanakaw sa kanyang balikat. Meow meow. Isang malabong pilak abo na guhit ang nawala sa isang iglap. Alam ni Zhao Feng na ang maliit na pas ang magnanakaw ay may sariling mga plano at nagtatago upang maghanda. Sa sandaling ito, pinamunuan ng tatlong Death Spirit Lord ang mahigit 20 Death Guards at nagsara. Lahat ng nilalang sa loob ng ilang libong milya ay tumahimik. Si Zhao Feng at ang Ghost Ship ay napalibutan. Hinarang ng tatlong Death Spirit Lord at Wen Luan si Zhao Feng sa bawat direksyon.
Sa likod ng bawat isa sa kanila ay may 4 o 5 Death Guards. Hihihi. Bagamat wala ang Black Hell King, sapat na ang paggamit ng Death Spirit Hell Array. Hindi napigilan ng Dark Spirit Lord na dilaan ang kanyang mga labi. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumitaw ang isang kulay dugong array flag sa kamay ng 4. Ang 4 na watawat na ito ay nasunog lahat ng kulay abong apoy, at lumitaw ang tunog ng mga multo na sumisigaw. Sapat na iyon para tumindig ang balahibo ng lahat. Ho! Sa sandaling iyon, ang 4 na watawat ay lumawak sa ilang daang metro ang taas, na parang 4 na malalaking poste. Weng! Napuno ng madilim na pulang ulap ang lugar sa loob ng ilang dosenang milya, at isang nagninangas na hadlang ang makikita sa hangganan. Si Zhao Feng at ang Ghost Ship ay nasa dimensyon na ngayon ng impyerno. Ang Death Spirit Hell Array ay mas malalim kaysa sa Ghost Corpse Cursed Array sa ilang paraan, at maaari itong bumuo ng spatial domain. Nabuo na ang Death Spirit Hell Domain. Hindi makakatakas ang brat na iyon kahit na magpapakpak pa siya. Ang Witch King ay napapaligiran ng kakaibang puting apoy, na para bang siya ang hari ng mga multo. Ang Lord Yin Yang, si Wen Luan, at ang iba pa ay nagpahayag ng masayang ekspresyon. Ang Death Spirit Hell Array ay nilikha mismo ng Emperor of Death, at kailangan nito ng 4 na Death Spirit Lord na maaaring magprotekta sa 4 na core. Bukod doon, may ilang Death Guard sa bawat panig na sumuporta sa kanila. Ang lakas ng hanay na ito sa tuktok nito ay maaari pang hamanin ang mga emperador, at kahit na pinapalitan ni Wen Luan ang isang Death Spirit Lord at wala silang kumpletong 36 na Death Guard dito, ang kapangyarihan ng hanay na ito ay 70% pa rin ito ang buong lakas. Buksan ang hanay ng pagpatay. Bulalas ng Yin Yang Lord. Ang 3 Death Spirit Lord at Wen Luan ay gumamit ng isang espesyal na pamamaraan at itinulak ang kanilang mga palad patungo sa mga higanteng bandila. Whoosh! 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 Libu-libong mga sinag na may kulay ng dugo ang nagsimulang bumaril sa palibot ng dimensyon ng impyerno. Ang bawat isa sa mga sinag na kulay dugo ay maaaring tumagos sa kalahating hakbang na mga hari at lumunin ang kanilang diwa. Mayroong libu-libo sa kanila na bumaril sa sukat. Maging ang mga hari ay babarilan na puno ng mga butas at magiging isang puddle ng tubig. Ang lahat ay pinaghihigpitan sa loob ng sukat ng impyerno. Ang hadlang sa paligid ng mga hangganan ay natatakpan ng isang kulay abong apoy na maaari pang sumunog sa kaluluwa. King of Gods, Kabanata 718. Hell Array vs Ghost Corpse Array. Kaya ito ang Death Spirit Hell Array. Nanginginig ang mga anit ni Zhao Feng at ng batang demigod habang tinitingnan nila ang libu-libong mga sinag na kulay dugo. Ang mas mahalaga ay nasa dimensyon sila ng impyerno, at kahit ang kanilang mga kaluluwa ay hindi makatakas. Boom! 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 Ang usok ng Ghost Corpse Cursed Array ay nabutas na puno ng mga butas ng mga sinag na kulay dugo, na ikinasugat pa ng ilan sa mga sinumpaang Ghost Corpse. Kung 12-dosenang o daan-daang beam lang ito, hindi nito magagawang banta ang Ghost Corpse Cursed Array. Ang lakas ng mga sinag na may kulay na dugo ay bababa kapag dumaan ito sa ambon. Gayunpaman, napakarami sa kanila. 10,000 mga sinag ang bumaril pasulong, at kahit ang mga normal na hari ay hindi makakatagal sa dimensyon ng impyerno ng higit sa ilang paghinga, at hindi sila makatakas dahil ang kanilang mga Yuan souls ay hindi makakawala sa kulay abong nagninangas na hadlang. Habang ang Ghost Corpse Cursed Array ay naging mahina at nagsimulang lumitaw ang mga butas. Skeletal Division Leader, paikliin ang array. Utos ni Zhao Feng. Shua. Ikanaway ng Skeletal Division Leader ang array flag at inipit ang array sa isang hanay ng 1 milya, na nagpapataas ng depensa nito ng husto. Sa kabutihang palad, ito ay napalakas sa Heaven's Legacy City, kung hindi, ito ay gumuho sa loob ng ilang dosenang paghinga. Bam! 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 Ang paminsan-minsang sinumpaang Ghost Corpse ay natusok ng pulang sinag, ngunit sa tulong ng 10,000 Withering Ghost Bone Bloodline, mabilis silang nakabawi. Ang forte ng 10,000 Withering Ghost Bone Bloodline ay pagbawi, pagkatapos ay depensa. Ang pagbabago sa opensa ay hindi gaanong. Sa makatuwid, hindi lamang lumakas ang kapangyarihan ng Ghost Corpse Cursed Array, tumaas din ang survivability nito.
Kailan naging napakalakas ng hanay ng bangkay ng multo na iyon? Ang tatlong Death Spirit Lord at ang Death Guard ay labis na nagulat. Ang Death Spirit Hail Array ay isa sa pinakamalakas na pangkat ng pagpatay sa 10,000 Forest Sacred Land, at nagawang harangan ng Ghost Corps First Array ni Zhao Feng ang magulong pag-atake ng Death Spirit Hail Array. Hindi na kailangang mag-alala. Ang hanay ng Ghost Corps na iyon ay tatagal lamang kung gaano katagal bago gumawa ng tsaa. Sabi ng Yin Yang Lord, ngunit kahit na ganun, ang kapangyarihan ng Ghost Corps First Array ay nagparamdam sa tatlong Death Spirit Lord na hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ng lahat, ang Ghost Corps First Array ay kinokontrol ng isang tao lamang samantalang ang Death Spirit Hail Array ay nangangailangan ng higit pa. Hihihi. Hahayaan kitang matikman ang tunay na kapangyarihan ng Ghost Corps First Array. Nanlamig ang mukha ng Skeletal Division Leader habang iwinawagayway nito ang array flag, at 100 pares ng pulang nakakapangilabot na mga mata ang lumitaw sa usok at nagpakawala ng nakakatakot na pag-akyat ng mental energy. Arg! Ang mga kamalayan ng mga Death Guard sa labas ng Death Spirit Hail Array ay halos masira, ngunit sa kabutihang palad para sa kanila, ang kulay abong apoy sa paligid ng hangganan ay may kapangyarihang hadlangan ang ilan sa mga kapangyarihan, kung hindi, ang mga Death Guard na ito ay namatay na. Ang mga mukha ng ilang mga Death Guard ay namuti dahil halos hindi na nila mapatatag ang kanilang mga sarili, at ang mga nasa mababang ranggo ay nasugatan na. Iyon ay simula pa lamang. Nagsimulang magbago muli ang usok ng bangkay ng multo. Isang dagwang puting kamay ang umabot sa Death Spirit Lords at Death Guards sa labas ng Death Spirit Hail Array. Weng! Ang kulay abong apoy sa mga hangganan ng hanay ay nagsimulang bahagyang manginig. Hihihi! Ang mga kamay ng puot na ito ay nabuo mula sa paglamon sa mga kaluluwa ng hindi mabilang na mga halimaw at eksperto. Tumawa ang Skeletal Division Leader. Walang nakakaalam kung ilang eksperto o hayop ang napatay na ngayon ng Ghost Corps First Array. Sa gitna nila, may mga Sovereign Lords at Void God Realm Kings. Inabot ng pangalawang kamay ng puot. Tapos yung pangatlo at pang-apat. Ang mga kamay ng puot na ito ay isang natatanging uri ng sumpa, at ang puot ay hindi talaga naapektuhan ng kulay dugong mga sinag ng hanay ng impyerno. Tanging ang mga kulay abong apoy sa hangganan ang maaaring bahagyang bawasan ang ilan sa kapangyarihan nito. Arg! Tumunog ang mga hiyawan mula sa Death Guard sa labas ng Death Spirit Hail Array. Bagamat wala pang kalahati ng kapangyarihan ng mga kamay ng puot ang nakalabas, kritikal pa rin ito laban sa mga mas mababa sa ranggo ng hari. Ang mga ekspresyon ng Yin Yang Lord at Wen Luan ay nagbago ng husto. Ang kaluluwa ng huli ay medyo mahina pa kaysa sa isang aktwal na hari. Bahagi ng kapangyarihan ng sumpa at puot ang nagpabagal sa kanyang puso. Dark Soul Lord. Biglang nagsalita ang Yin Yang Lord at tumingin sa lalaki sa dilim. Petty tricks. Malamig na ngumisi ang Dark Soul Lord habang hawak ng isang kamay niya ang array flag habang ang kabilang kamay ay kumikinang ng madilim na transparent na liwanag na nahati sa apat at nakatutok sa apat na kamay ng puot. Boom! 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 Ang apat na kamay ng puot ay tinusok ng mahiwagang madilim na liwanag, pagkatapos ay pinagbuklod. Gago! Iwinagayway ng Skeletal Division Leader ang array flag, ngunit ang mga kamay ng puot ay hindi nakatakas sa sekretong pamamaraan ng Dark Soul Lord. Ang Dark Soul King ay umiral sa isang kakaibang estado at may isang uri ng soul body. Ang kanyang estilo ng pag-atake ay katulad, at kaya niyang kontrahin ang kapangyarihan ng sumpa at puot sa isang tiyak na antas. Oras ko na ngayon. Ang tunog ng isang babae. Nanggaling ito sa Witch King. Itinaas niya ang kanyang maputlang-puting palad at nagsimulang mabuo ang isang madilim na butas. Dahil sa sumunod na nangyari, tumindig ang mga balahibo ng mga nasa malapit. Mga pulutong ng mga berdeng bug na sinisingil sa dimensyon ng impyerno na parang tsunami ng insekto. Ang mga sinag na kulay dugo ay gumawa ng paraan para sa mga berdeng surot. Sa sandaling ito, isang ilog ng mga surot ang umakay patungo sa Ghost Corps First Array. Bam! 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 Isang napakalaking butas ang agad na lumitaw sa ibabaw ng Ghost Corps First Array, ngunit sa parehong oras, isang malaking alo ng mga bug ay naging mga puddles ng dugo at tubig. Hindi maganda, ang mga bug na ito. Napaungol ang Skeletal Division Leader.
Napakarami sa kanila, at sinimulan nilang kagatin ang sinumpaang mga bangkay ng multo pagkatapos umahan sa hanay, habang inatake ng bahagi sa kanila si Zhao Feng at ang batang demigod. Break. Dinurog ng batang demigod ang mga berdeng bug na ito sa pamamagitan ng kanyang kamao, at nilipol din ni Zhao Feng ang daan-daang mga ito gamit ang kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning. Gayunpaman, napagtanto ng dalawa na ang mga bug na ito ay pawang nababanat laban sa pisikal at kaluluwang pag-atake. Gayunpaman, ang kanilang mga kasanayan ay natatangi at makapangyarihan. Kung ito ay isang normal na Sovereign Lord o Half-Step King sa kanilang lugar, ang isa sa kanilang mga suntok ay hindi man lang makakapatay ng 10 bug. Nakaya ni Zhao Feng at ng batang demigod ang mga surot, ngunit hindi kaya ng Skeletal Division Leader at mga sinumpaang bangkay ng multo. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ng puot ay mayroon pa ring kakayahang makapinsala sa mga bug na ito, kung hindi, ang sitwasyon ay magiging kakilakilabot. Munting kunyon, harangin mo ang butas. Skeletal Division Leader, iliko ang array kay Wenluan. Utos ni Zhao Feng. Ang maliit na kunyon ay umungal at nagpakawala ng isang malaking gininto ang kamao na sumisira sa malaking dami ng mga surot. Shua. Hinarang ng 3 taong gulang na batang may kulay gintong balat ang butas at nag-iisang humarap sa dagat ng mga surot. Ding. 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 Nang makagat ng mga bug na ito ang batang demigod, lumipad ang mga sparks kung saan-saan, at sila ay dinurog ng Golden Kun Sacred Body. Grabe ang lakas ng batang iyon. Ang 3 Death Spirit Lord ay nagkatinginan ng may pagtataka. Kamakailan lamang nila nalaman ang tungkol sa batang ito ngunit hindi gaanong alam tungkol sa kanya. Ho! Ikinaway ng Skeletal Division Leader ang array flag at nagsimulang pumindot patungo sa direksyon ni Wenluan. Sa 4 na hari, si Wenluan ang pinakamahina. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng, at malinaw ang kanyang intensyon. Ang 4 na core ng Death Spirit Hell Array ay dapat na 4 na hari. Hanggat kaya nilang patayin si Wenluan, ang lakas ng array ay bababa ng hindi bababa sa 25%, at magpapakita ito ng ilang mga depekto. Pagkatapos ng lahat, ang iba pang 3 Death Spirit Lord ay hindi bababa sa Domain Level Kings. Ang Yin-Yang Lord ay isang Pick-Tier King, ngunit hindi pa siya nakagalaw. Ang Dark Soul King lang at ang Witch King ay sapat na para ma-pressure si Zhao Feng. Whoosh! 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 Habang gumagalaw ang usok ng bangkay ng multo, patuloy na lumilipad ang kulay dugong mga ilaw, na nagpapabagal sa bilis ng paggalaw nito. Master, kung hindi tayo makakalabas sa Death Spirit Hell Array sa loob ng oras na kailangan upang makagawa ng tsaa, ang Ghost Corpse Cursed Array ay guguho, at haharapin natin ang buong kapangyarihan ng impyerno. Ang batang si Demigod ay nanonood sa sitwasyon din. Zhao Feng, huwag maglagay ng anumang walang kabuluhang pagtutol. Umalangaw-ngaw ang boses ng Yin-Yang Lord. Kasabay nito, nagsimulang umikot ang 4 na array holders, at isang kulay dugong whirlpool ang biglang lumitaw sa gitna. Ang kulay dugong whirlpool ay lumikha ng isang malakas na puwersa ng pagsipsip. Habang ang 4 ay patuloy na gumagalaw, ang Ghost Corpse Cursed Array ay nawala sa kanilang direksyon, at ang kahirapan sa paghuli kay Wenluan ay tumaas ng husto. Higit pa riyan, ang mga sinag na may kulay dugo ay naglalagay ng mabigat na pagtutol, at isang nangingibabaw na puwersa ang lumitaw mula sa whirlpool na sapat na upang maputol ang Void God Realm Kings. Si Zhao Feng at ang iba pa ay may mahirap na desisyon na dapat gawin. Hindi nila alam kung aatake o atres. Sa sandaling ito, ang pinakamalakas na Yin-Yang Lord ay sumalakay. Yin-Yang Heaven Seal. Ang katawan ng Yin-Yang Lord ay naging kalahating puti at kalahating itim. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, parang umikot ang langit, at isang malaking sinag ng itim at puting liwanag ang lumitaw sa hangin. Para bang ang langit ay nagbagong anyo ng isang kamay, at ang layunin nito ay malapit sa isang emperor. Boom! Ang Yin-Yang Heaven Seal ay bumaba mula sa langit at bumagsak patungo sa Ghost Corpse Cursed Array. Mas tiyak, ang butas kung saan nakaharang ang batang demigod. Bam! Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang mahigit kalahati ng Ghost Corpse Cursed Array ang gumuho at maraming sinumpaang Ghost Corpse ang nabasag. Wow! Ang batang demigod ay pinalipad, at ang dugo ay tumagas mula sa kanyang bibig.
Ang lakas ng taong ito ay mas malakas pa kaysa sa Giant Shark King. Ang kapangyarihang labanan ng Yin Yang Lord ay napakalapit sa isang emperador. Siya ay walang kapantay laban sa lahat ng mas mahina kaysa sa isang emperor. Ang pag-atake ay nagpalipad sa batang demigod, Zhao Fang, at ang Ghost Corp's Cursed Array. Tulad ng inaasahan ng Yin Yang Lord. Ang taong ito ay ilang beses nang hinarang at pinigilan ang mga emperor sa nakaraan. Ang Dark Soul King at ang Witch King ay napuno ng paggalang. Ito na ang wakas. Ang lamig ng Yin Yang Lord ay sumanib sa Yin Yang Heaven Seal habang nagpadala siya ng isa pang palad patungo sa Ghost Corp's Cursed Array. Hindi maganda. Asang Skeletal Division Leader ay napasigaw sa gulat ng ang buong Ghost Corp's Cursed Array, Zhao Fang, at ang batang demigod ay hinayla patungo sa gitna ng Death Spirit Hail Array, patungo sa kulay dugong whirlpool. King of Gods, Kabanata 719. Breakthrough Point. Ang kulay dugo na whirlpool ay nasa gitna ng Death Spirit Hail Array, at ang kapangyarihan nito ay maaaring lamunin at pinuhin ang Void God Realm Kings. Boom! Itinulak ng Yin Yang Heaven Seal ang Ghost Corp's Cursed Array, kasama si Zhao Fang, ang batang demigod, at ang Skeletal Division Leader. Kasabay nito, isang malakas na puwersa ng paghila ang nagmula sa whirlpool. Kung mahulog tayo sa whirlpool, masisira ang array. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Kung masira ang Ghost Corp's Cursed Array, si Zhao Fang at ang batang demigod ay wala ng proteksyon laban sa mga pulang sinag at mga lihim na diskarte ng Death Spirit Lords. Ito ay isang sandali ng buhay at kamatayan. Munting kunyon. Umuungol si Zhao Fang nang lumitaw ang isang pares ng mga pakpak sa kanyang likod. Naiintindihan. Si Zhao Fang at ang demigod ay madaling makipag-usap sa Dark Heart Seed. Heaven-breaking Golden Fist. Ang demigod intent at fist intent ng batang demigod ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang mataas na antas. Ang espasyo sa paligid ng Hell Array ay nagsimulang manginig habang ang isang makinang na sinag ng gininto ang fist light ay nakipagsagupaan ng husto sa Yin Yang Heaven Seal. Boom! Isang malaking butas ang lumitaw sa selyo ng kamay ng Yin Yang Lord, at ang itim at puting screen ay nagsimulang manginig. Mukhang mas malakas pa ang fist intent ng brat na ito kaysa sa normal na emperor. Ang Yin Yang Lord ay bahagyang nagulat, ngunit ang pagkakaiba sa paglilinang sa pagitan ng dalawa ay masyadong malaki. Ang lakas paglaban ng Yin Yang Lord ay walang kapantay laban sa sinumang mas mahina kaysa sa isang hari, at kahit na malalim ang fist intent ng batang demigod, hindi nagawang basagin ng huli ang pamamaraan ng una sa isang kamao lamang. Bahagyang naharang ang Yin Yang Heaven Seal. Bam! Ang batang demigod ay umatras ng 12-12 metro at halos lumuwa ng isang subo ng dugo. Ang lakas, layunin, at kaluluwa ng Yin Yang Lord ay lahat ay malapit sa antas ng isang emperor. Sa 1-0 na labanan, mababa ang tsansa ni Zhao Fang na manalo kahit na ginamit niya ang kanyang eye bloodline. Master! Hindi maganda. Sigaw ng Skeletal Division Leader habang hinihila ang Ghost Corp's Cursed Array patungo sa whirlpool. Pagkatapos ng lahat, hindi nagawang harangan ng batang demigod ang lahat ng pag-atake ng Yin Yang Lord. Sa napakakritikal na sandali, Lightning Wings Wind Flash. Isang kulay iskarlata na liwanag ang lumipad patungo sa gitna ng whirlpool. Ice Emperor Seal. Isang ice blue spear na tila umiral sa pagitan ng mga estado ng tubig at yelo ang lumitaw sa palad ni Zhao Fang at nagpatawag ng napakalaking bundok ng yelo. Boom! Ang bundok ng yelo ay kumikinang sa liwanag at perpektong dumaong sa whirlpool. Nagsimulang manginig ang buong Death Spirit Hail Array. Weng! Ang bundok ng yelo ay dumaong mismo sa whirlpool, ngunit ang whirlpool ay nagsimulang lumunin ang bundok, at ang kapangyarihan ng yelo ay nagsimulang sumalungat sa kapangyarihan ng paglamon. Halatang dehado ang bundok ng yelo, at hangin na ang aura nito. Seal. Nanlamig ang mga mata ni Zhao Fang, at isang set ng pinong asol na kaliskis ang lumitaw sa kanyang balat. Isang sinaunang nagyayelong kapangyarihan ang sumanib sa bundok ng yelo. Ang bundok ng yelo ay agad na naging 2 beses na mas malamig, at lahat sa loob ng ilang milya mula sa Zhao Fang ay nagsimulang magyelo. Whoosh! 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 Nagsimulang bumagal ang kulay dugo na mga sinag nang lumapit sila kay Zhao Fang, at ang kanilang kapangyarihan ay nabawasan ng 50 hanggang 60% nang matamaan siya.
Ding! 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 Ang mga kaliskis ni Zhao Feng ay tila nagmula sa isang sinaunang Ice Dragon, at ang kanyang depensa ay napakalakas. Ang whirlpool ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagyayelo at halos tumigil sa pag-ikot. Malapit na, pinatatag ng Skeletal Division Leader ang Ghost Corp's Cursed Array, na 12-dosenang metro lang ang layo mula sa whirlpool, ngunit sa kabutihang palad ang whirlpool ay pansamantalang nagyelo, kaya nawala ang puwersa ng pagsipsip. Yung Bloodline Aura. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng mga hari at Wenluan. Ang bloodline ng Heaven Sun Battle Race ng huli ay nanginginig. 10,000 Ancient Races. Mystic Ice Scaled Race Bloodline. Paano siya magkakaroon nito? Ang tatlong Death Spirit Lord at Wenluan ay natigilan. Dahil sa pressure mula sa Mystic Ice Scaled Race, hindi komportable ang mga bloodline ng Death Spirit Lords at Death Guards. Gamit ang pinalakas na Ice Imperial Spear, si Zhao Feng at ang kanyang Mystic Ice Scaled Race Bloodline ay maaaring pansamantalang ihinto ang whirlpool at bawasan ang kapangyarihan ng array. Atake. Umuungol si Zhao Feng habang ang kanyang malabong lilang buhok ay humihip sa hangin. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang batang demigod at ang Skeletal Division Leader ay nag-counter-attack. Mapigil lamang ni Zhao Feng ang whirlpool sa loob ng ilang paghinga, at ito ay nagkaroon ng malaking pinsala sa kanyang bloodline. Malamig na ngumisi ang Yin Yang Lord habang ang balangkas ng 5 daliri ay lumitaw sa kalangitan at durog patungo sa batang demigod at ng Ghost Corp's Cursed Array. Gumamit din ng mga diskarte ang Dark Soul King at ang Witch King, na pinipigilan ang batang demigod at ang Skeletal Division Leader. Ding! 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 Si Zhao Feng ay nakatayo sa tuktok ng bundok at hinarap din ang mga pag-atake ng mga sinag na kulay dugo at ng mga berdeng surot. Lightning Wings Wind Flash. Nawala si Zhao Feng mula sa bundok ng yelo at naiwasan ang radius ng Yin Yang Heaven Seal. Halatang sumuko na siya sa pagsasara ng whirlpool sa yelo. Shua! Habang siya ay lumilipad, isang malakas na surge ng eye intent ang nagmula sa kanyang kaliwang mata. Mag-ingat sa eye bloodline technique ni Zhao Feng. Bulalas at natigilan si Wenluan. Limitless Maze. Ang tingin ng kaliwang mata ni Zhao Feng ay dumapo sa pinakamalakas na katawan ng Yin Yang Lord. Ang Pictier King na ito ang sumupil sa kanila ng husto. Nanginginig ang katawan ng Yin Yang Lord habang naaakit siya sa dreamy purple na mata ni Zhao Feng. Biglang nagbago ang tanawin sa paligid niya. Ang lahat ng nakikita ay napalitan ng isang higanteng labyrinth. Malamig na tumawa ang Yin Yang Lord habang ang tanawin sa kanyang harapan ay nagsimulang matuno na parang nyebe. Parehong malapit ang kanyang layunin at kaluluwa sa antas ng isang emperor. Tulad ng inaasahan ng pinakamalakas na Death Spirit Lord. Binabawasan din ng kanyang kulay abong apoy ang kapangyarihan ng aking eye bloodline technique ng 30 hanggang 40%. Hindi nagulat si Zhao Feng. Sinusubukan lang niya ang mga bagay-bagay ngayon lamang upang maunawaan ang hanay ng impyerno at kung gaano nito nililimitahan ang kanyang lakas. Ang 60% ay sapat na. Tumanggo si Zhao Feng sa kanyang ulo. Ang Yin Yang Lord ay madaling nakalusot sa Limitless Maze Illusion, at ang pangungutya ay lumitaw sa kanyang mukha, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang may mali. Si Zhao Feng ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkatalo, sa halip, ngumiti siya. Hindi, mag-ingat ka, bulalas ng Yin Yang Lord habang may naalala siya. Sa mga taong naroroon, siya ang may pinakamalakas na lakas at madaling harangin ang mga diskarte sa eye bloodline ni Zhao Feng, ngunit hindi iyon nangangahulugan na magagawa ng iba. Mental Energy Spike. Isang malakas na surge ng purple-colored mental energy ang lumitaw mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng at tumagos sa kulay abong nagninangas na hadlang. Boom! Ang kulay abong apoy ay nagpapahina sa mental energy spike ng 40%. Whoosh! Ang natitirang 60% ay tumama kay Wenluan, na namamahala sa isang array flag. Arg! Sumigaw si Wenluan. Ang sakit na naramdaman ng kaluluwa ay 100 beses na mas malala kaysa sa sakit sa pisikal na katawan. Kahit na 60% na lang ng kapangyarihan ang natitira, halos himatayan si Wenluan. Ang lakas ng kaluluwa ni Wenluan ay halos nasa antas ng hari, ngunit ang mental energy spike ay direktang salungatan ng lakas ng kaluluwa, at ang kay Zhao Feng ay mas mataas.
Kung mas malaki ang pagkakaiba sa lakas ng kaluluwa, mas mataas ang pinsala. Ang pagkakaiba sa pagitan ng lakas ng kaluluwa ni Zhao Feng at Wen Luan ay napakalaki, at kahit na ang mental energy spike ay hamina ng 40% dahil sa nagniningas na kulay abong hadlang, si Zhao Feng ay mayroon pa ring napakalaking kalamangan. Ang mental energy spike na ito ay kritikal na nasugatan ang kaluluwa ni Wen Luan. Brat, mamatay ka. Ang Yin Yang Lord ay umungal habang ang kanyang Pictier King intent ay sumusugod kay Zhao Feng at itinigil ang kanyang ikalawang round ng pag-atake. Kasabay nito, pinataas din ng Dark Soul Lord at ng Witch King ang kanilang pressure. Hihihi. Bahagyang tumawa si Zhao Feng habang ang kanyang mga pakpak ay malumanay na umaalingaw-ngaw at lumusab siya sa Ghost Corpse Cursed Array, na humaharang sa mga pag-atake kasama ang batang demigod at ang array. Luan, kamusta ang sugat mo? Tanong ng Witch King kay Wen Luan. Ang kaluluwa ni Wen Luan ay kritikal na nasugatan at nawalan siya ng kontrol sa array flag, na naging sanhi ng pagbaba ng lakas ng Hell Array. Sa sandaling ito, Shua. Lumitaw ang isang madilim na pilak na flash at nagbigay ng matalim na kislap ng liwanag. Mag-ingat ka, tumalon ang puso ng Witch King, ngunit huli na ang kanyang babala. Shu. Isang punyal na tila anino ang tumusok sa puso ni Wen Luan. Wu. Sinubukan ni Wen Luan na magpumiglas, ngunit ang kanyang katawan ay namamanhid at nagsimulang bumagsak. Miyaw-miyaw. Ikan-away ng maliit na pas ang magnanakaw ang Shadow Kill Imperial Dagger, at isang malamig na kislap ng liwanag ang tumama kay Wen Luan at sa ilang malapit na Death Guards. Arg! Agad na nanigas ang mga katawan ng mga kalapit na Death Guard dahil agad na nawasak ang kanilang life force. Luan. Third Highness. Kunin mo yang pusa. Bulalas ng tatlong Death Spirit Lord at Death Guards. Matapos mawala ang isa sa mga pangunahing core, ang kapangyarihan ng Death Spirit Hell Array ay halatang mas mahina, at nagsimula itong magbunyag ng ilang mga kapintasan. Miyaw-miyaw. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naging kulay pilak na kulay abo at nawala sa hangin. Munting pas ang magnanakaw. Magandang trabaho. Bumaba ang pressure kay Zhao Feng at sa maliit na pas ang magnanakaw. Noong itinatayo ng mga kalaban ang Death Spirit Hell Array, agad na nakita ni Zhao Feng na ang kahinaan ay si Wen Luan. Sa apat na array holders ng bandila, si Wen Luan ang may pinakamababang cultivation, at ang pag-atake ni Zhao Feng laban sa Yin Yang Lord ay isang maliit na pagsubok lamang upang makalkula ang kinakailangang kapangyarihan. Kung tambangan ng maliit na pas ang magnanakaw ang Yin Yang Lord, napakababa ng tsansa nitong magtagumpay, at ito ay nasa malaking panganib. Ang target ni Zhao Feng ay si Wen Luan na medyo mahina, at matagumpay niyang nalampasan ang puntong ito. Bago pa makapag-react ang tatlong Death Spirit Lords, nagsimula na ang susunod na round ng opensa. Scarlet Destruction Eye Flame. Isang malakas na surge ng Eye Bloodline Flames ay nagmula sa kaliwang mata ni Zhao Feng, at isang bola ng transparent na kulay scarlata na apoy na naglalabas ng mapangwasak na aura. Sa loob, mayroon ding tipak ng God Tribulation Lightning. Boom! Dumagundong ang apoy patungo sa Witch King. Arg! Ang maputlang puting katawan ng Witch King ay natatakpan ng scarlata na apoy, at nagsimulang kumalat ang aura ng pagkasira. Kahit na siya ay handa, ang magulong pag-atake ay nagpatarante sa kanya. Weng! Isang layer ng malagim na puting apoy ang nakapalibot sa katawan ng Witch King at nakipag-ugnay sa Scarlet Destruction Eye Flame. Gayunpaman, ang kanyang alab ng masamang landas ay sinalungat ng layunin ng God Tribulation Lightning at ng kapangyarihan ng pagkasira, at ang kanyang apoy ay nagsimulang lumabo. King of Gods, Kabanata 720. Ang pag-atake ni Zhao Feng. Ang Scarlet Destruction Eye Flame ay tumagal ng isang buong 3 paghinga bago namatay. Ang maputing katawan ng Witch King ay puno ng mga paso na mahirap mabawi. May natitira ding hindi masisirang aura. Ang aura na ito ay hindi lamang naglalaman ng kapangyarihan ng pagkasira, mayroon ding layunin ng God Tribulation Lightning dahil pinagsama ni Zhao Feng ang ilan sa God Tribulation Lightning sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang kanyang Scarlet Destruction Eye Flame ay isa sa kanyang pinaka-nakamamatay na kakayahan, at maaari itong dumaan sa parehong pisikal at mental na mga dimensyon ng enerhiya. Hindi makalkala ang pinsalang dulot nito. Sa kasamaang palad, ang hadlang ng Death Spirit Hell Array.
Si Zhao Fang ay bahagyang nagsisi. Ang kanyang Scarlet Destruction Eye Flame ay hangin na lamang ng 30% dahil wala ng kontrol si Wen Luan sa array flag, ngunit kung wala man lang array, ang pag-atake ay maaaring makapinsala sa Witch King at pumatay sa mga normal na hari. Gayunpaman, ang Witch King ay isang domain level king at hindi dapat maliitin. Ang Eye Bloodline ni Zhao Fang ay maaaring direktang mag-lock sa aking kaluluwa. Napakahina ng depensa ng aking spatial domain laban dito. Masakit pa rin ang katawan at kaluluwa ng Witch King. Ang kapangyarihan ng pagkasira at ang layunin ng God Tribulation Lightning na naglalaman ng immortal na aura ay nagpahinto sa kanya sa pagbawi. Witch King, mag-ingat ka. Sumigaw ang Yin Yang Lord habang ang kanyang Pictier King intent ay durog patungo kay Zhao Fang, na nasa Ghost Corpse First Array pa rin. Nag-aalala siya na si Zhao Fang ay gagamit kaagad ng isa pang Eye Bloodline technique, at alam nila na mayroon pa rin siyang mas nakakatakot na kasanayan. Bumaba ang kamay sa langit, at si Zhao Fang, ang batang demigod, at ang Skeletal Division Leader ay makakalaban lamang sa Yin Yang Lord. Kinokontrol ng Skeletal Division Leader ang ilang mga kamay ng puot at sinimulang i-erode ang hanay habang si Zhao Fang at ang batang demigod ang pangunahing puwersang opens iba. Boom! Boom! Ginamit ng batang demigod ang kanyang demigod intent at nakipag-clash sa Yin Yang Lord's Pictier King intent, na naging sanhi ng pagyanig ng Soul Dimension. Sa mga tuntunin ng layunin, ang batang demigod ay may kalamangan, ngunit ang kanyang lakas ng kaluluwa ay hindi pa ganoon kalakas. Nandyan din ako. Tumawa si Zhao Fang habang ang kanyang purple na buhok ay umihip sa hangin, at isang nakakatakot na pag-akyat ng soul-oriented Eye Bloodline power ay nagmula sa kanyang kaliwang mata. Bam! Nayanig ang sukat ng kaluluwa nang lumitaw ang isang malaking lilang eyeball at tila mababa ang tingin sa lahat. Ang kanyang eye intent ay lumitaw sa hindi makapaniwalang kalagayan. Wham! Boom! Boom! Dumagundong ang kulog kasabay ng hitsura ng eye intent. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog sa Soul Dimension, at maging ang katawan ng Yin Yang Lord ay nanginginig habang siya ay bumubulong ng ungol. Materializing intent. Paano ito posible? Hindi makapaniwala ang Yin Yang Lord. Punong-puno siya ng pagkabigla. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang kaluluwa at layunin ay napakalakas, mas malakas pa kaysa sa normal na Pictier Kings, nasugatan sana siya ng mga pag-atake ni Zhao Fang at ng batang demigod. Ang isip ng isang normal na hari ay mapipinsala o madudurog pa nga. Heaven Silang Palm. Hinabol ng batang si demigod habang sila ay may kalamangan, at itinulak niya ang ilang mabagal na palad. Sa sandaling iyon, ang kalapit na espasyo ay tila naging putik. Parang bumagal ang oras mismo. Heaven Silang 18 Palms. Boom! 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 Ang mga gintong palad ay sunod-sunod na nagsimulang mag-lock sa black and white screen sa kalangitan. Ang aking Yin Yang Sky Seal. Naramdaman ng Yin Yang Lord na ang kanyang lihim na pamamaraan ay pinuputol mula sa kanya, at ang kapangyarihan na maaari niyang idagdag dito ay limitado. Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang ay pumuputok habang siya ay nagpatawag ng isang bagyo ng Scarlet Destruction Wind Lightning na bumagsak sa screen. Crack! Isang malaking puwang ang lumitaw sa black and white screen. Lightning Wings Wind Flash. Si Zhao Fang ay naging isang arco ng kidlat na halos hindi makita. Whoosh! Agad na lumitaw ang arco ng kidlat malapit sa Witch King. Mag-ingat! Sabay na nagbabala ang Yin Yang Lord at ang Dark Soul Lord. Kunin mo ang suntok na ito. Ang Scarlet Destruction Lightning Wings ay mabilis na commandant habang si Zhao Fang ay nagpatawag ng isang rumaragasang bagyo na umaabot ng ilang milya ang lapad. Anumang pulang sinag na malapit sa bagyo ay maglalaho. Huwag mo nang isipin iyon. Kinalma lang ng Witch King ang sarili mula sa Scarlet Destruction Eye Flame. Hindi siya nagpanik dahil nandoon pa rin ang harang ng hanay ng impyerno sa harap niya. Bukod sa sariling depensa, may isa pang layer ng depensa sa harapan niya. Ghost Protection Barrier. Ang maputlang mga kamay ng Witch King ay nag-cross, at hindi mabilang na mga hiyawan ang lumitaw habang ang isang hadlang ay namuo sa kanyang harapan. Ang hadlang na ito ay isang madilim na globo, at isang layer ng malagim na puting apoy ang sumunog sa paligid nito. Dumating ang pag-atake ni Zhao Fang sa sandaling ito. Basag.
Isang kamao na natatakpan ng Scarlet Destruction Wind Lightning ang nagdulot ng rumaragasang bagyo sa Witch King. Ito ang pinakamalakas niyang suntok, naglalaman ito ng sukdulang bilis at ang nakakatakot na 10,000 Ancient Races bloodline. Basag. Ang kulay abong apoy at harang ng Hell Array ay agad na nabasag, at ang natitirang bahagi ng barrier ay nagsimulang manginig. Pang! Nanginig ang katawan ng Witch King, at naramdaman niyang pinigilan ang kanyang bloodline. Nagsimula ring lumabo ang Ghost Protection Barrier habang ang malagim na puting apoy ay nagsimulang mapatay. Napakalakas ng pag-atake. Ang tatlong Death Spirit Lord ay natigilan. Kung sila ay nasa 1-0 na laban ni Zhao Fang, ang Death Spirit Lords maliban sa Yin Yang Lord ay hindi niya makakapareha. Kunin mo ang isa pang kamao sa akin. Si Zhao Fang ay umungal habang ang kanyang kaliwang mata ay naglalabas ng malakas na paggulong ng eye intent na umaalingaw-ngaw patungo sa Witch King. Isang maselang patong ng kaliskis ang lumitaw sa kanyang balat, at isang malamig na puwersa ang nagyelo sa lahat sa loob ng 10 milya. Ang kapangyarihan ng bloodline ng 10,000 Ancient Races ay nag-freeze sa hadlang at pinigilan ito sa pagbawi. Whoosh! 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 Nagsimulang mag-freeze ang katawan ng Witch King, at ang malamig na hangin ay lumabas mula sa Ghost Protection Barrier at malagim na puting apoy. Mabilis! Iligtas mo ang Witch King. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Dark Soul King habang inilalahad niya ang kanyang kamay. Whoosh! Isang ilang daang metrong lapad na kamay ang bumaril kay Zhao Fang sa loob ng Soul Dimension. Ang kamay ng kadiliman na ito ay lubhang kakaiba. Ito ay 70% soul-based at 30% physical-based. Ang 70% soul-based na bahagi ng pag-atake ay naglalaman ng iba't ibang epekto tulad ng takot, gulat, kaguluhan. Ang mga normal na hari ay kailangang mag-ingat kung hindi ay masiraan sila ng isip. Gayunpaman, sa pagharap sa pag-atake ng Dark Soul Lord, hindi nag-effort si Zhao Fang na umiwas. Basag. Ang kamay ay tumama sa katawan ni Zhao Fang, at isang malamig na liwanag ang lumabas sa kanyang kaliskis. Nagsimulang manigas ang kamay at unti-unting nabasag. Para sa natitirang 70% soul-based attack, si Zhao Fang ay hindi naapektuhan. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay halos immune sa pag-atake ng kaluluwa. Hindi siya kailanman naging dehado sa pagharap sa mga pag-atake ng kaluluwa sa kanyang buhay. Bukod pa rito, kahit na ang Dark Soul Lord ay may soul-based na katawan at may talento sa Tao of Soul, ang kanyang soul strength ay hindi kasing lakas ng kay Zhao Fang. Hahaha! Tumawa ng malakas si Zhao Fang habang tinatamaan ang tama, at isang malamig na kislap ng liwanag ang nagsimulang mamuo sa kanyang palad bago bumaril patungo sa Witch King. Ang malamig na liwanag na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng bloodline ng Mystic Ice Scaled Race. Ang puwersa nito ay maaaring magpadala ng mga normal na hari na lumilipad. Hindi. Lumitaw ang takot sa mga mata ng Witch King. Ang kanyang isip at katawan ay bahagyang nasugatan ng Scarlet Destruction Eye Flame, at ang Eye Intent pagkatapos ay naging dahilan upang hindi siya makahinga. Tumigil ka. Ang umaalingaw-ngaw na boses ng Yin Yang Lord. Yin Yang Sky-Splitting Sword. Isang higanting itim at puting espada ang kumikinang sa hangin at tumama kay Zhao Fang. Golden Emperor Fist. Malamig na ngumisi ang batang demigod habang nagpadala ng gintong kamao para harangin ang espada. Bam! Ang itim at puting Yin Yang Sword ay nagawang makaiwas sa pag-atake ng batang demigod at nagpatuloy sa pag-charge patungo kay Zhao Fang nang hindi bumababa ang bilis, ngunit ang ilan sa kapangyarihan nito ay nawala sa proseso. Sa eksaktong parehong sandali, boom! Ang Witch King ay pinalipad sa pamamagitan ng suntok. Tumutulo ang dugo sa kanyang bibig, ngunit agad din itong natigilan. Isang nakakatakot na lamig ang nagpalamig sa kanyang bloodline, at ang Ghost Protection Barrier ay naging isang grupo ng hamog na nagyelo na nagsimulang maglaho. Kahit na ang kanyang spatial domain ay nagyelo. Brat, mamatay ka! Ang higanting espada ng Yin Yang Lord ay dumaong kay Zhao Fang mula sa likuran. Bagamat bahagyang pinahina ito ng batang demigod, napakalakas pa rin ito. Sapat na iyon para patayin ang mga normal na domain level kings. Ice Imperial Spear. Hindi nag-effort si Zhao Fang na umiwas. Sa halip, isang ice blue na baluti ang nabuo sa paligid ng kanyang katawan sa ibabaw ng kaliskis.
Matapos mapalakas ang Ice Imperial Spear sa Heaven's Legacy City, maaari itong maging iba't ibang anyo, kabilang ang armor. Dang! Ang ice armor sa Zhao Fang ay nagsimulang pumutok ng damapo ang espada dito. Umiling si Zhao Fang, ngunit hindi siya nasaktan. Sa ilalim ng ice armor ay isang set ng asol na kaliskis na tila nagmula sa isang ice dragon. Sila ay maislan at tumpak. Isang maliit na dagwang sugat ang lumitaw sa asol na kaliskis, ngunit mabilis itong gumaling. Kailangang aminin ng isa na malakas ang pag-atake ng Yin Yang Lord. Nagawa nitong makalusot sa ice armor ng Ice Imperial Spear ni Zhao Fang kahit na nanghina ng kamao ng batang demigod. Gayunpaman, ang Yin Yang Lord, ang Dark Soul Lord, at ang Death Guards ay nataranta. Ang napakalaking depensa ni Zhao Fang ay nagulat sa kapwa-kaibigan at kalaban. Nasugatan ni Zhao Fang ang Witch King, pagkatapos ay nagawang harapin ang karamihan ng pag-atake ng Yin Yang Lord nang hindi nasugatan. Sa eksaktong oras na ito, habang ang Witch King ay nasugatan sa suntok ni Zhao Fang at isang layer ng hamog na nagyelo ang tumakip sa kanya, na nagpabagal sa kanyang bilis. Meow meow. Isang kulay pilak na kulay abong blur ang sumilay sa likod ng Witch King.